I love you too. For the first time I replied. Pagkatapos ko yung sabihin, nagulat na lamang ako nang makitang biglang nag-iba ang aking paligid. Nahanap ko na lamang ang aking sariling nakaupo sa makapal na damo ng mini forest ng universidad at umiiyak. Habang katabi si Lucas na ngayon ay suot-suot na ang uniforme namin sa kolehiyo at nakahawak ang kamay nito sa akin. Tell me, what's wrong? Nag-aalala nitong tanong habang marahang hinihimas sa likuran ng aking palad gamit ang kanyang hintuturo. Lucas, I'm so sorry. What? Why? Hindi ko na matutupad yung pangarap nating dalawa. I answered. Nakita ko ang pagkunot ng noo nito at halatang hindi niya maintindihan ang sinasabi ko. Ano? Kailangan kung tumigil muna sa pag-aaral. What? No. We're already in our halfway, Althea. Gagraduate na tayo, di ba? Sabay tayo maglalakad sa stage. Mas lalo lamang akong naiyak sa mga paalala niyang yon. Iyon naman talaga ang gusto namin mangyari. Ang sabay kaming makapagtapos. Kailangan ko kasing umuwi muna sa probinsya namin para tulungan sina nanay at tatay. Naubos na kasing ipon nila dahil siningil sila ng upa. I'm sorry. I explained. Di ba may ipon ka? Hindi kakayanin sa tuition fee. I'm so sorry, Lucas. Pero pangako, pag nakapag-ipon na ulit kami, itutuloy ko kaagad ang pag-aaral ko. Oo, magtatrabaho ako. Mag-iipon ako. Pag may sapat na pera na ako para pang tuition, babalik kaagad ako sa pag-aaral. Tatapusin ko ang natitirang taon ko. I tell Mom, I'll ask her. Siya muna ang pagbabayarin natin sa tuition fee. Nagulat ako sa sinabi nito. Anong sabi niya? Gusto niyang pagbayarin si tita sa tuition ko? Pero ang mahal-mahal. Lucas, hindi. Huwag mong gawin yan. I can, Althea. As long as para sa'yo itong mga gagawin ko. I'll ask my mom. And there's no way you could stop me. Hindi ka titigil sa pag-aaral. Matigas nitong wika. Lucas naman, sobrang mahal ng matrikula rito. Ayaan mo na lang at mag-iipon ako. I told you, Althea, you can't stop me. I don't care about how expensive it is. As long as magkasama tayong magtatapos. Giit pa nito. Hindi na ako nakapagsalita pa dito. Dahil mas nanguna na ang kasiyahan sa aking puso. Mas humagupit ang pagkakahawak nito sa aking kamay. At maya-maya pa'y ikinulong niya ako sa kanyang bisig. Thank you. Thank you. Pangako kapag darating ang araw na may trabaho na ako, babayaran kita sa lahat ng naitulong mo. Scratch that. I don't need an exchange. Kapag darating na ang araw na may trabaho ka na, probably we're already married. So bakit babayaran mo pa ako? He chuckled. Kahit humihikbi ako, hindi ko maiwasang matawa at marahang sinuntok pa rin ang dibdib nito. Ang bata-bata pa natin. Hindi naman natin alam ang magiging future natin. Kinalas nito ang pagkakayakap sa akin. At tinulungan akong punasan ng mga luha sa magkabilang pisngi ko. I know, pero malakas yung pakiramdam ko na tayo na talaga eh. Buong pagmamalaking wika nito. Umiling lang ako at natatawan tinulak ang kanang braso nito. Pero paano kung mali pala yung nararamdaman mo? I joke. Then I'll make sure na ikaw talaga ang pakakasalan kong babae. Kakalabanin ko yung tinatawag nilang tadhana. Seryosong sagot nito. Wala sa sariling sumilay ang ngiti sa aking mga labi. He always does that. Yet, hindi pa rin ako masanay-sanay. Wala namang araw na hindi ako pinapakilig sa mabulaklak nitong mga salita. Thank you, Lucas. For what? For loving me. For making me feel special. I'm more than thankful of having him in my life. No words can define my feelings for him. Kung may borderline man ang pag-ibig, siguro ay nasa mismong linya na ako. I love you. He simply replied. I love you too. I replied. Kinulong ulit ako nito sa bisig nito at masuyong dinampian ng halik ang aking noo. Will you marry me, Althea? Sa pangalawang pagkakataon ay nag-iba na naman ang buong paligid ko. Nakita ko si Lucas na nakaluhod sa harap ko habang nakalahad sa akin ang maliit na kahon na nakabukas. Samantalang ako'y nakaupo rito sa upuan kaharap ang mesa. May nakita kong kumikinang nasingsing doon, kaya wala sa sariling napasapo ko sa aking bibig dahil sa gulat. Ang dilim ng paligid at tanging liwanag lang na nanggagaling sa kandilang nakapalibot sa amin ang nagsisilbing ilaw namin. Ang daming talunot ng rosas ang nasa sahig na pinapalibutan kami. We were still wearing our toga.
Dahil kakatapos lang ng seremonya namin kanina kaya dinala niya ako rito matapos namin magpaalam sa mga magulang namin. Oh my God! Naluluhang sambit ko. Hindi ko inaasahan ito. Akala ko'y simpleng date lang ang mangyayari sa amin ngayon. Humulmang malapad na ngiti sa kanyang muka. 5 years was enough, Althea. I'm more than happy that finally, natupad natin ang pinapangarap natin. Nakapagtapos na tayo. We already made our parents proud. Kaya ngayon tutuparin ko naman yung pinangako ko sa'yo noon pa man. Gusto kong makasama ang tanging babaeng minamahal ko hanggang sa pagtanda, Althea. Maluha-luha nitong wika. Oh God, I'm beyond happy. I don't deserve him. I don't deserve this man. Hindi ko kayang pantayan lahat ng pagmamahal na ipinaparamdam nito sa akin. Yes, Lucas. Yes, I answered. Pero buong akala ko'y sisigaw ito at tatalon dahil sa sobrang saya. Nagulat na lamang ako nang biglang naglaho ang saya sa mukha nito. Nawala na rin ang maliit na kahon na hawak-hawak nito kanina. Pati ang buong paligid ay biglang nagdilim, na para bang may pumatay sa mga kandila na nakapalibot sa amin kanina. Hindi ko rin mahagilap si Lucas. Masyadong madilim at hindi ko rin marinig ang boses nito. Lucas? I called. Stay away! Why can't you just set me free? I told you, I don't love you. I heard him say that. My whole system stopped functioning. Boses yun ni Lucas. Wait, where is he? Bakit niya sinasabi ang mga yun? Ako ba ang kinakausap niya? Nagsimula akong maglakad upang sana'y hanapin ito. Ngunit wala. Kadiliman lang ang nakikita ko. Wala akong mahawakan na para bang nasa kawalan ako. Han? I unconsciously said, but I received no answer. Where am I? Bulag na ba ako? Bingin na ba ako? Bakit wala akong marinig at makitang kahit ano? Napasigaw ako. Nasa gitna pa lamang ako sa paglalakad ng may isang bagay na natapakan ko. Dahilan upang matumba ko sa kinatatayuan ko. Napatukod ako sa sahig ng sa gayon ay maiwasan kong pagkasubsob ko doon. Napadaing ako. Hindi naman talaga ganoon kalakas ang pagkatumba ko. Ngunit laking gulat ko nang makaramdam ako ng kirot sa aking katawan. Lalong-lalo na sa aking tiyan. Napasigaw akong muli. Ang sakit ng tiyan ko na tila ba'y may kung anong lalabas sa pagkababae ko. Hindi ko alam. Kumikirot ito na para bang may kung anong bagay na nasira doon. Napabalikwas kaagad ako ng bangon. Hinahabol ko ang aking hininga. At napagtantong panaginip lang pala lahat ng yon. Bumaba kaagad ang mga mata ko sa aking tiyan. At napahugulgol na lang habang marahan yung hinahaplos. Sumandal kaagad ako sa pader. Nakatulog pala ako sa sala kaiiyak. Pinunasan ko ang mga luhang sunod-sunod na nagsiunahan sa aking pisngi. Hindi ko na malayang humihikbi na pala ako dahil sa masamang panaginip kong yon. I thought I'd lost him. Hindi ko kakayanin kung mangyayari man yon. Ikamamatay ko. Napanaginipan ko man ang mga pangyayaring yon. Ang mga pangyayaring ni minsan ay hindi ko magawang kalimutan. Ipinikit ko ang mga mata ko dahilan upang magsiunahan na naman ang pagtulo ng mga luha ko. Pagod na ako. I can't stand on my own. Parang gusto na yata ng katawan kong humiga na lang dito sa sahig hanggang sa makatulog ulit ako. Pagod na ako. Naaalala ko na naman ang mga pangyayaring yun kahapon. Pangyayaring kailanman ay hindi ko inaasahang gagawin ng asawa ko. Pagod na ako sa kakaiyak. Namumugto na ang mga mata ko. Hindi pa rin siya umuuwi. Nakatulog ako dahil sa kakahintay sa kanya rito sa sala. Inaasahan ko siyang makauwi. Inaasahan kong pagdilat ko ng mga mata ko'y masisilayan ko na naman siya. Kakargahin niya ako patungo sa kwarto namin. Ngunit wala. Wala. Kahit anino man lang niya ay hindi ko makita. Hinang-hina akong tumayo at inabot ang shoulder bag ko na nakasabit malapit sa pintuan ng sala namin. Kinuha ko ang cellphone ko nang maalalang may load pala ako. Abala ko sa paghahanap ng pangalan nito sa contacts. Ngunit bigla akong nahinto nang mabasa kong pangalan ni nanay. Tumawag ka kaagad ah. Naalala kong bilin nito sa akin bago pa man ako umuwi. Nakalimutan ko nga pala itong tawagan kaya panigurado na nag-aalala na ito ngayon. Pinindot ko ang pangalan nito. I need my mother. Wala na akong iba pang mahihinga ng tulong kundi siya lang. Gusto ko nang umalis dito. Gusto kong lumayo at nang mailayo sa kapahamakan ng anak ko. Hello, Nak. Bungad ni nanay na nagpaluha sa akin. Nay, pabulong kong sambit. Are,
Umiiyak ka ba? Teka, anong nangyari? Nay, tulong. Tama bang humingi ako ng tulong sa kanya? Tama bang dinadamay ko ang sarili kong ina sa problema ko sa asawa ko? Anak, anong nangyayari? Kung kanina ay masaya nitong tinatawag ang aking pangalan, ngayon ay natataranta na ito. Nay, ayaw ko na ho dito. Nay, kunin niyo na po ako dito. Hindi ko na po kaya. I cried. Ginoo ko, ano ba kasing nangyari? May masakit ba sa'yo? Nasaan ba si Lucas? Sumasakit ba ang tiyan mo? Wala ka bang kasama dyan? Sunod-sunod nitong tanong. Umiling lang ako. Alam ko namang hindi niya makikita ang pagluha ko ngayon. Ang sobrang paghihirap ko. Nay, pagod na po ako. Ano? Ginoo ko, nasaan ka ba? Nasa bahay ka na ba ninyo? Opo, Nay. Punta naman po kayo dito. Pagmamakaawa ko. Wala nang luhang lumalabas sa mga mata ko. Hindi ko alam kung sadyang pagod lang talaga ako sa kakaiyak. O baka ubos na ang luha sa mga mata ko. Kaya nauubusan na rin ako ng lakas upang kumilos. Diyos ko, sige, pupunta ako dyan. Dahil sa sinabi niyo ni nanay ay tila medyo gumaan ang pakiramdam ko. Hindi na ako nag-abala pang tapusin ang tawag. At kusang bumagsak ang aking kamay na kanina'y hawak ang cellphone ko. Hihintahin ko si nanay. Pagdating niya ay sasabihin ko sa kanya ang lahat. Lahat ng pasakit na pinaparamdam sa akin ng asawa ko. Pagkatapos noon ay sasama na ako sa kanya pauwi sa probinsya. Nangihinang naglalakad ako patungo sa kusina upang kumain. Kailangan magkalaman ng tiyan ko. Siguro'y nangihina na itong katawan ko dahil maghapon na akong hindi kumain kahapon. Hindi na nga ako umiiyak. Naubos na nga ang luha sa mga mata ko. Pero mas lalo lang namang bumigat itong nararamdaman ko sa dibdib ko. Para bang pasan nito lahat ng sakit na hindi ko kayang ilabas. Babalik kaya siya? Iniisip niya kaya ako ngayon? Paano kung wala na nga talagang pagmamahal para sa akin ang natitira sa kanyang puso? Ganoon na lang ba yon? Ganoon na lang ba kadali para sa kanyang kalimutan ako ng dahil lang sa pera? Hindi ko alam na ganito pala si Lucas. Kahit na isang beses hindi na nagparamdam ang ganoong klaseng sakit sa akin. Ang sakit pala kapag nalaman mong ikinahihiya ka pala niya sa ibang kasamahan niya sa negosyo. Inilagay ko ang cellphone ko sa lamesa at akmang maglalakad na patungo sa fridge upang sana'y maghanap ng pagkain. Nang bigla akong napahinto nang makaramdam ako ng kakaibang sakit sa pang-ibabang bahagi ng katawan ko. Napadaing ako. Napatukod kaagad ako sa katabing lamesa habang nakahawak ang aking isang kamay sa aking balakang. Nang nararamdaman ko ang panginginig ng aking mga paa. Oh God! I almost shouted when I felt a familiar pain inside me. Tila ba'y halo-halo ang nararamdaman ko. Sobrang sakit na para bang maya-maya ay mapupunit na ang aking tiyan at pagkababae. Na sa isang kilos ko lang ay posibleng ikamamatay ko. Ah! I shouted. Napapayuko na ako dahil sa sobrang sakit ng nararamdaman ko sa tiyan ko. Pakiramdam ko ay napunit na kung ano sa ilalim nito na hindi ko alam. Idinilat ko ang mga mata ko at nakita kong pulang likido ngayon ay tumutulo na sa sahig at sa hita ko. Hindi ako inosente. Alam ko kung anong nangyayari sa akin. Pakiramdam ko ay tinakasan ako ng dugo sa aking katawan dahilan upang maubusan ako ng lakas. Nanlalamig ang buong katawan ko at nanginginig ang parehong kamay at labi ko. No! 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 Naiiyak kong inabot ang cellphone ko sa mesa at natataranta na tinawagan ng asawa ko. Hindi ko lubos mapindot ang pangalan nito dahil sa sobrang panginginig. Diyos ko, huwag naman po. Tulungan niyo po ako. Hindi ko po kakayaning pati ang anak ko ay mawala sa akin. Mababaliw ako. What? Napahigit ako nang hininga ko nang marinig ko ang malamig na boses nito. Lucas, tulong! Yung hita ko, ang anak natin. Tulungan mo ko! Pakiramdam ko'y nanginginig na rin pati ang aking dila at bumaluktot na lang dahil sa sobrang kaba ko. Ah! Pero hindi ko na nagawang marinig ang sasabihin nito. Nang kusang bumigay ang parehong pa ako kaya natapon ko ang cellphone ko. Ang sakit ng tiyan ko. Pinilit kong sarili kong iangat ang sarili ko upang sana ay kunin ulit ang cellphone at tawagan si nanay. Ngunit huli na ako. Naramdaman ko na lang ang nakakasukang pag-ikot ng mga mata ko hanggang tuluyan na akong nawalan ng malay. Anak! Pedro!
Mark, tawagin mo ang doktor. Gising na ang ate niyo. Gumagalaw yung daliri niya. Salamat, Diyos ko. Naalimpungatan ako nang marinig ko ang pabulong at umiiyak na boses ni nanay. Kasunod ng pag-aanunsyo nito ay ang pag-uga sa aking tabing hinihiga ang kama. Ate! Boses ni Raphael ang narinig ko. Dahil sa kuryosidad iminulat ko ang mga mata ko. Ngunit agad din namang napapikit at napangiwi nang masilawan ako sa liwanag na nanggagaling sa kisame ng puting kwarto. Anak! Narinig ko ang sabay na pagsigaw ni nanay at tatay. Maya-maya pa'y naramdaman ko ang kanilang mga kamay na marahang nakahawak sa aking magkabilang balikat. Anong nangyari? Hindi ko maintindihan. Bakit sila umiiyak? Nay? Tay? Sinikap kong ibuka ang bibig ko upang tawagin sila. Pero tila ay hangin lang ang lumalabas sa aking bibig. Althea, huwag ka nang magsalita. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Umiiyak na sambit ni nanay pagkatapos ay masuyong hinalikan ng aking noo. Ilang sandali pa'y tuluyang ko nang nasanay ang mga mata ko sa liwanag, kaya malaya ko nang nabuksan ang aking mga mata. Bumungad sa akin na nag-aalala at maluha-luhang mga mukha ng mga magulang ko. Salamat sa Diyos. Buong pasasalamat ni tatay. Ate, gising ka na. Galing dito sa kama nakita ko si Maris, na nagmamadaling bumangon galing sa hinihigaan nitong mahabang silya na tila kagigising lang at patakbong lumapit sa akin. Nakita kong pamumugto ng mga mata nito. Anong nangyari? Hindi ko maiwasang magtanong nang mahawakan ng kapatid ko ang aking kaliwang kamay. Lahat sila hindi maitatangging umiyak talaga. Nilibot ko ang mga mata ko sa hindi pamilyar na silid. Hindi itong kwarto namin ng asawa ko. May nakatusok na bagay sa kanang kamay ko. Nanlaki ang mga mata ko sa sariling naisip. Wala sa sariling bumaba ang paningin ko at nakitang nakasuot pa pala ako ng hospital gown, habang may puting kumot na nakatakip sa aking pang-ibabang bahagi ng katawan. Inilibot ko ulit ang mga mata ko sa loob ng kwarto. Nasa ospital ako. Nang ibalik ko ang mga mata ko kina nanay, ay tila ba'y nabasa nila ang pagkagulat sa mga mata ko. Kaya natataranta itong lumapit sa akin at parang sanggol akong pinapatahan. Althea, hindi pa maayos ang kalusugan mo. Magpahinga ka muna ulit. Sambit ni nanay. At dahil sa sinabing yun ni nanay, may kung anong mga eksenang nagsimulang maglaro sa isipan ko. Napasinghap ako na maalala ang mga pangyayaring yon. Nagsimula na namang mamasa ang bawat sulok ng aking mga mata. Nagsimula na namang manikip ang aking dibdib. Si Lucas, ang anak ko. Bahagya kong iniangat ang sarili ko upang sana ay umupo. Ngunit pinagsisihan ko lang yon nang makaramdam ako ng sobrang pagkirot sa aking bandang tiyan na tila ba'y may kung anong napunit doon. Anak, huwag ka munang kumilos. Pinigilan kaagad ako ni tatay at kaagad na hinawakan ng likod ko upang gabayan ako pahiga. Yung anak ko, dinugo ako. Sumakit ang tiyan ko. Tay, nasa na po ang anak ko? Nagsimula nang manginig ang boses ko dahil sa takot sa posibleng isasagot nito sa akin. Mariin itong ipinikit ang kanyang mga mata at napahilamos ng kanyang mukha gamit ang palad nito. Tumalikod ito sa akin na para bang iniiwasan na sagutin ang aking tanong. Mas lalo lamang akong kinabahan sa inasta nito. Nak, kumalma ka muna. Mamaya na natin pag-usapan. Hindi ko na halos makontrol ang emosyon ko. Na pati sarili kong ina hindi ko na kayang patapusin sa pagsasalita. Alam kong bastos at walang respeto yung inasta ko. Nay, dinuguho ako. Dinuguho ako. Yung anak ko. Pagkatapos ko yung sabihin ay sakto naman nagsiunahan sa pagtulo ang mga luha sa mga mata ko. Diyos ko, bakit pakiramdam ko'y wala nang laman yung tiyan ko? Hindi ko na maramdaman ang anak ko. Ate, kumalma ka muna. Narinig ko ang boses ni Raphael sa likuran ni tatay. Hinawakan ni nanay ang kamay ko ng akmang tatayo na naman ako. Wala akong sapat na lakas para manlaban sa kanya. Sakit lahat ang nararamdaman ko. Nak, kumalma ka muna. Gusto kong makita ang anak ko, Nay. Huwag ka mag-alala, buhay ang anak mo. Napahinto ako sa pagpupumiglas nang sa wakas ay marinig ko ang mga salitang yon galing kay nanay. Pakiramdam ko'y nabunutan ng isang tinik ang aking puso sa sinabi nito. Buhay ang anak ko, gusto ko siyang makita. Ilang saglit pa narinig na namin ang pagbubukas ng pintuan at iniluwa doon si Kuya Mark habang nakasunod ang doktor sa likuran nito. Good morning, Mommy! Bati ng babaeng doktor nang tuluyan na itong makalapit sa aking higaan.
Tipid ko lang itong nginitian bilang pagtugon.